Alam nyo ba, may batas pala sa Pilipinas na konektado sa dahilan kung bakit may nagrereklamo ngayon sa taas ng bill sa kuryente. Ang tawag dito ay Republic Act number 11552 o Expanded Lifeline Act. Pero bago natin maintindihan yan, balik muna tayo sa pinaka-core ng batas. Noong 2001, nagkaroon ng EPERA Law o Electric Power Industry Reform Act. Isa sa mga bahagi nito ay yung tinatawag na lifeline rate. Ang pinaka-purpose nito, bigyan ng diskwento sa kuryente ang mahihirap na households, lalo na yung mababa lang ang konsumo ng electricity. Sa madaling salita, kapag low income family ka at kunti lang yung gamit mong kuryente, pwede kang magkaroon ng diskwento sa electric bill. Pero ito yung mahalagang part. Hindi galing sa gobyerno mismo yung buong subsidy. May bahagi nito na kinukuha rin sa maliit na dagdag charge sa ibang consumers. At dito nagsisimula yung tinatawag na cross-subsidy system. Habang tumatagal, pinapalawig pa yung batas. Isa sa mga naging involved sa pag-extend nito noon sa Senado ay si Sergio Osmeña III. Hanggang sa noong 2021 na isabatas ang Republic Act number 11552. Ang pinaka-core ng Republic Act number 11552, pinalawig ng mas matagal ang lifeline subsidy system at mas pinalinaw kung sino-sino ang pwedeng makinabang. Kabilang na ang ilang qualified na beneficiaries ng purpose. Ngayon, bakit ito naging issue? Kasi maraming consumers ang nakakita sa bill nila ng charges na konektado sa lifeline subsidy. At dahil tumataas din ang presyo ng kuryente nitong mga nakaraang buwan, maraming tao ang napapatanong, bakit parang kami ang sumasalo? Kaya nagtrending online yung issue tungkol sa Meralco, lifeline subsidy at purpose. Pero ayon naman sa paliwanag ng Meralco, hindi raw yung subsidy ang pangunahing dahilan sa sobrang taas ng bill. Ang mas malaking dahilan daw ay generation charge. Ibig sabihin, mas mahal talaga yung supply ng kuryente mula sa power plant. So technically, oo, may maliit na bahagi ng bill na napupunta sa subsidy system. Pero ayon sa kanila, hindi raw iyon yung biggest dahilan ng bill shock. At dito, nahati yung opinion ng mga tao. May nagsasabing tama lang tumulong sa mahihirap. Pero meron ding nagsasabing paano naman yung working class na hirap din. At siguro, iyon talaga yung pinaka-main issue rito. Hindi tungkol sa kuryente, kundi tungkol ito sa hirap ng buhay ng ordinaryong Pilipino ngayon.